Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang tungkol sa matigas na manobela o yung hard steering na tinatawag. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hard steering mga kapiston? Yan yung topic natin ngayon. Yan ang pag-usapan natin para mabigyan ko kayo ng kaalaman tungkol sa hard steering o yung matigas na manobela, para in case na maka-encounter kayo sa inyong sakyan ng matigas na manobela, at least alam niyo yung dahilan kung bakit nagkaroon ng matigas na manobela. Ngayon, ibibigay ko muna sa inyo yung tatlong klase ng steering. Una, yung steering gearbox. Pangalawa, yung steering system na pump type. Yung pangatlo, yung tinatawag na EPS o yung electronic power steering. Sa mga unahin natin yung sa mga gearbox type. Kadalasan mga kapiston, ginagamit ito ng mga bus, heavy truck. Yan yung ginagamit nila, yung tinatawag na gearbox type na steering. Pang heavy duty siya. Pangalawa, mga kapiston, yung tinatawag na pump type na steering system. Ibig sabihin mga kapiston, meron siyang steering pump na pinapaikot ng drive belt para magbigay ng pressure papuntang rack and pinion para mas malambot mong ikutin yung manobela. Mapapansin mo sa iyong sasakyan, kung yung steering system mo ay fluid type yun yung tinatawag na steering pump type. Bali, sasalina mo siya ng fluid kasi yung fluid na yun tumutulong sa kanyang magbigay ng yung fluid na yun mga kapiston, yun yung nagbibigay ng pinaka langis ng steering system. Tapos yung pump naman mga kapiston, siya yung nagbibigay ng pressure papuntang rack and pinion para mas madali mong ikutin yung steering mo o yung manobela. Ngayon mga kapiston, pag ganun yung type ng steering mo, kadalasan kapag tumigas yung manobela niyan o nag hard steering, pag hindi checkin mo lang yung steering pump, minsan kasi nagkakaroon doon ng leak. Ngayon yung fluid mo ng power steering fluid nagbabawas dun sa reservoir. Ibig sabihin may leak dun sa system mga kapiston. So minsan naman kapiston, bumibigay yung steering pump. So pag bumigay yung steering pump na yon, wala na siyang ibibigay na pressure papuntang rack and pinion, kaya magkakaroon ng hard steering o yung matigas na manobela. Minsan naman nasisira din yung rack and pinion, nagkakaroon ng stack up sa loob, kaya kahit okay yung steering pump mo, okay yung wala siyang leak, pero yung rack and pinion matigas, stack up, so magkakaroon ng hard steering o yung matigas na manobela. Yun yung pangalawa mga kapiston, yun yung steering pump type. May rack and pinion, binubuo siya ng steering pump, may pressure hose. May pressure hose siya na nakakonekta sa steering pump papuntang rack and pinion. Pangatlo, yung tinatawag na electronic power steering. Kadalasan ito mga kapiston sa mga bagong sasakyan na ngayon. Hindi na siya fluid type o yung steering pump type, hindi na. Meron na siyang sariling motor sa power steering. Ang tawag sa kanya ay EPS or yung electronic power steering. So kapag tumigas yan mga kapiston, yung manobela ng iyong sasakyan, kapag tumigas, ito yung mga posibleng problema sa sasakyan. Ito yung mga posibleng problema sa sasakyan mga kapiston. Una, battery. May posibilidad na may problema yung battery mo, kailangan ng palitan. Magkukos yan ng hard steering. Kasi ang electronic power steering mga kapiston, meron siyang motor sa loob. So kailangan niya ng kuryente galing sa battery. So kung walang kuryente galing battery, titigas ang steering mo. Halos hindi mo na siya maikot kasi pinapagana siya ng motor. So sa tulong ng battery, magkakaroon ng kuryente, supply papuntang motor, and then gagana yung steering mo. So meron ding problema kapag meron ding electronic module yung EPS o yung electronic power steering. Meron din yung module sa loob. Kapag nasira yan,
may posibilidad na tumigas na rin yung steering system mo. Kasi kapag nagpapalit ng electronic power steering mga kapiston, nire-reprogram pa namin yan sa computer box. Kailangan mo pang i-reprogram yan pag magpapalit ka ng bagong power steering. Kaya, pero mas swabe siya. Kung ikukumpara mo siya sa hydraulic type, yung steering pump type, mas malambot yung bagong modelo ngayon, yung tinatawag na EPS o electronic power steering. So, mas maganda, maganda rin naman mga kapiston ang fluid type o yung tinatawag na power steering pump type o hydraulic type. So, maganda rin naman siya mga kapiston. Pero mas sobrang lambot na ngayon kasi mas in-upgrade na nila ang power steering. Ngayon, electronic power steering na siya. Yun nga lang, medyo may kamahalan siya kasi yung steering system niya mga kapiston, meron siyang module kasama mong bibilhin kapag nasira. Halos assembly na. So, halos may kamahalan kahit yung buong assembly na yun kumpara sa steering pump type. So, yun lang mga kapiston. Inuulit ko yung gearbox type na power steering sa mga heavy duty na vehicle, minsan sa mga bus, truck. Pangalawa, steering type, hydraulic type or steering pump type. Yun yung may fluid. Pag nakita mo na may fluid yung steering pump mo, yun ay tawag doon ay steering pump type or yung hydraulic type. So kailangan mo laging i-maintain yung fluid type nun sa maximum level. Makikita mo yung sa reservo sa gilid ng makina. So, kailangan mo laging i-maintain yung fluid. So, pag nakita mo mga kapiston, nagbabawas yung fluid niya, may posibilidad na may leak sa system ng steering system. So, kailangan nating ipaayos yun para mas maganda yung ikot ng inyong manubela o ng steering. Pangatlo, yung EPS o electronic power steering. So, kailangan natin ng i-maintain yung lambot ng electronic power steering. So, kapag tumigis siya mga kapiston, ang posibilidad ng problema ng iyong sakyan ay battery. Pwede yung pinaka-electronic power steering motor na sa loob ng rack and pinion. Makikita mo yung nakakabit na rin yung sa rack and pinion yung electronic power steering motor. So, kapag tumigas, may posibilidad na sira din yun. And then battery. Yun lang mga kapiston, na sana may natutunan kayo sa steering system. Kung bakit nagiging matigas ang power steering system ng iyong sasakyan.